Northport palang makakalaban ng Ginebra. Pag-aamin naman ng NP, kinakabahan sila sa Ginebra hindi dahil caliber team ang makakaharap nila, kundi may isang tao talagang nakakapagpabagabag. Yun ay si Scottie Thompson dahil sa mga capabilities na dala niya na napaka-versatile all-around player na hindi nila alam kung paano patutumbahin. Ano kayang gagawin ng NP para dito? Vic Manuel, opisyal na pong babalik sa laban nila ngayong Biyernes versus Rain or Shine. Ito ay dahil sa matibay na import ng Ross na si Demetrius Treadwell. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ginebra po ang makakalaban ng Northport. Good luck nga pala sa kanila dahil hanggang ngayon may isang problema sila na hindi pa rin nasusolusyonan. Ever since nalaman nila na Ginebra palang makakalaban nila, yung isang tao agad ang nasa isip ni Coach Bonitan, si Scottie Thompson. Akala ko naman si Tony Bishop. Kung sa bagay, try nga natin ikumpara yung dalawa. Sa pagkakaalam ko, itong import ng Northport na si Venky Joyce na nahihiyang sa system nila. Mabilis, consistent, hitik sa rebounding, mataas din ang porsyento sa 3-point field. Siya ay nagka-coverage ng 24 PPG, 15 rebounds at 5 assists per game. Habang si Tony Bishop nagka-coverage ng 22 PPG, 12 rebounds per game at 3.3 APG. So hindi naman masyadong nagkakalayo. Kaya pala hindi nag-aalala ang NP kay Bishop. Dito sila kay Scottie Thompson, nag-aalala ng lubos. Alam nyo naman ng Ginebra, mas nagiging transitioned kung nandyan si Scottie. Mas magandang execution ng bawat play kasi si Scottie mataas ang IQ sa paggawa ng play. Bukod dyan, parang wala pang nakakatalo sa kanya sa PBA pagdating sa rebounding. Kung mapapansin nyo, iba yung timing ni Scottie kung paano niya binabasa ang bawat timing sa rebounds. Talagang meron siyang sariling technique kung paano ito ginagawa. At sa palagay ko, dito sa PBA si Scottie lang ang nakakagawa niyan. Sobrang taas pang tumalon. Mas mataas pa ang talon niya kumpara sa mga imports. At higit sa lahat, mas nag-i-improve pa yung clutch baskets niya. Yung 3-point shooting niya, yung alam mong basta Scottie Thompson, pumapasok talaga. Napansin ko ito since 2019. Sa katunayan, hindi lang naman ang NP ang may malaking problema kay Scottie, halos lahat ng PBA teams. Siya talaga ang target na patumbahin pero nagkukumahog silang gawin to. Pinag-aaralan na ngayon ni Coach Bonitan kung sino ang pwedeng kabantayan ni Scottie. Baka si Jan Amoris na lang daw. Sa isang banda, Arvin Tolentino naghahanda na rin sa posibleng physicality at bardagulan ng labanang to. Dapat sa NP, ipakita nila na sila yung mas uhaw sa panalo. Yung play na parang pang finals na at huwag sila masyadong mag-turnover kasi kapag nagkamali ka ng isa, tiyak hindi ka na makabawi. At baka sila din ang pupulutin sa kangkungan. At itong Ginebra naman, mahirap magpakampante kahit Northport lang yan, pero may laban pa rin at pwede pang masipa ang Ginebra. Next update tayo, Vic Manuel is officially back. Activated na si Manuel galing sa pagkaka-injured at gagamitin na sa game nila ngayong Biyernes. At ang makakalaban nila ay ang Rain or Shine. Sa naalala ko, nung nagharap ang Ross at SMB, parang muntikan pang ang talunin ng Ross ang SMB kasi sumasagot din ang Ross sa 3 points nun. Pero si Summers naman ang import nila sa game na yon, kaya wala masyadong laban ang Ross. Ngayon na si Treadwell ang import nila, sakto din na inactivate ng SMB si Manuel. Mukhang may assignment si Manuel kay Treadwell ah. Sobrang lakas ni Treadwell sa ilalim mga quiz, grabe. Napansin ko nung si Treadwell na ang import nila, lumipad ang standings ng Ross from rank 11 to rank 6. Dahil yan kay Treadwell. At ang masasabi ko sa bakulaw na yan, kahit pagod na sumasalaksak pa rin at napakadurable, para siyang Tupperware, kakayanin kaya ni Manuel? Well, meron namang Junmar Fajardo SMB at sigurado ako na mapapalaban si Treadwell sa kanya. Hindi pa naman sila nagkaharap pero may hirapan ang Ross kay Junmar. At mas papapaguri ng SMB si Treadwell. Alam niyo naman si Treadwell, halos naglalaro na ng 40 minutes in a game kaya mabilis mapagod lalo na kapag naka-fast pace pang SMB. Baka dyan kakainin ng import na si Treadwell. Putok labi naman si Coach Yang sa magiging laban nila sa SMB. Ito niya yata ang pinaka-challenging sa lahat kasi ang Ross may young core na wala pa masyadong experience sa playoffs maliban kay James Yap, Gabe Norwood at Bo Belga. Oy, malakas din ang Ross ha. Tsaka yung mga young guys nila walang inuurungan yan kahit sino pang kalaban. At ang pinakamaganda sa kanila, silang lahat walang hesitation. Hindi takot tumira at hindi takot sa crucial baskets. Mas takot pa nga sila sa mga mura ni Coach Yang. Kahit Ross lang yan, pero wag ismulin dahil ang Ross lang ang kaisa-isang team na nakatalo sa number 1 seeded na Magnolia Hotshots. Tandaan nyo yan. At iba ang galawan ng mga locals nila. Sana ma-maintain nila ang ganong stance pagdating sa playoffs kasi nag-iibang level ng kompetisyon dyan.